We are now live. Okay. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga taga-subaybay sa ating pong palatuntunang 1,001 katanungan ng mga Beryano, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Hello po. Andiyan ba si kapatid na Jeriel? Bueno, sige ko tayo ay magpapatuloy pero tayo po mga kapatid ay mananalangin muna. Aming Panginoon, Diyos na maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa inyo sa pananatili po ng aming buhay at ng aming kalakasan na ito ay sinasampalatayanan namin dahil sa tulong at awa ninyo sa bawat isa sa amin. Ama, mahabag ka po na sa aming patuloy na paglilingkod ay madama ng mga taong makikinig ang gusto mo, ang kalooban mo, na ito po ang aming ipapahayag sa pagkakataong ito upang lalo pong lumiwanag sa kanila ang layunin mo sa pagkalalang sa amin at ang paglilingkod na hinahanap mo sa bawat isang nilikha mo, lalo na sa mga taong binigyan mo ng pag-iisip upang gamitin sa pagsusuri at pakikinig ng iyong mga salita. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkakasala, ang lahat ng ito'y aming dalangin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Bueno, ang ating paksa, tayo na sa episode 209. At tayo po ay patuloy na tumatanggap ng mga katanungan at katulad nga po ng ating mababasa ngayon, should a not-for-profit tax-exempt religious organization such as the INC of Manalo be involved in extreme political activism? Yan po ang katanungan na ating pong sasagutin ayon po sa Biblia at maging sa mga patotoo ng mga matatalinong tao. Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry. Ang nagtanong nga pala nito ay membro po ng INC ni Okay. Chairman. Dahil nga dun sa ito lang nakaraang araw yung kanilang sinagawa na ang tawag daw nila ron unannounced or surprise na rally ano kasi yung rally po nila sa EDSA wala naman daw permit yun eh. Mhm. Kaya marami ang it's all over the news, di po ba, na Yeah. marami ang naabala, naapektuhan, na disrupt yung kanilang mga operations, yung pagpasok sa trabaho, pagpunta sa eskwela. Kaya Mm. sabi nga nila, malaking perwisyo ang dinulot. Kaya nagtanong, yun nga, nagtanong sa atin na kabilang po sa kanila organisasyon, dapat ba na ma-involve sa ganyang extreme political activism? Kasi sa tingin nyo ba hindi extreme political activism ang ginawa nila nitong nakaraang mga araw? Talagang sa ganang pananaw ko ay extreme talaga po 'yun sapagkat, una ay hindi ho sila humingi ng permit. Nadidinig po natin 'yan sa mga balita at pahayag ng mga kilalang mga, ika nga'y telebisyon na mga personalidad. At wala silang permiso pero sabi nga ng iba, mukha yatang double standard ang gobyerno sapagkat, kung yan ay, halimbawa ang nagra-rally ay ang mga iba't ibang, grupo, siguro sila'y na-disperse na at sila'y, ika nga ay, bubuhusan na ng tubig yung mga nasa fire department natin sa Pilipinas. Pero pagdating sa Iglesia ni Cristo na pag-aari ng mga Manalo, ay hindi ho nila magawa. Kaya may katanungang nabasa nga po ako na ang sabi, takot ba ang gobyerno sa Iglesia ni Cristo? Yan nga ang Iglesia ni Manalo. May mga Ang tingin ko katanungan sila naman dyan. dyan, Carning, ang tingin ko po dyan, hinayaan na lang
isagawa nila para makita rin yung una, para ma-realize ng mga tao kung sino talaga sila, tong organisasyon na to, Mm. at masukat nga ba kung talaga bang makapangyarihan nga ba talaga tong organisasyon na to. At base doon sa ating mga nakitang mga litrato, mga balita, hindi naman talaga sila yung nakapaglunsad ng kasi ang tingin ko ang objective po nila, yun ang mga sabi-sabi, no? Na Mm. ang objective nila parang ala people power revolution, ano po? Mhm. Tama Pero po ano yun. ba ang kanilang ano ba ang kanilang pinahayag, yung kanilang official na bakit daw sila nag-rally po doon sa EDSA? 2 araw po sila sa EDSA, tapos yung third day po yata nagpunta sila sa Liwasang Bonifacio. Pero pinauwi na rin yata sila, meron ng official na pahayag yung kanilang spokesperson, Senator na tinapos na nila yung kanilang Rally. peaceful, sabi nga, peaceful rally, no. Ang kanilang pinamamanhik sa kanilang rally, ito yung sila daw ay salungat sa tinatawag na selective justice, 'di ba? Tama. Selective justice kasi ito po 'yun eh. Ayan. 'Di ba miyembro po nila ng kanilang organisasyon itong si Senator Marcoleta, ano po? Tama. Senador yan. At Mm. yan ay inendorso ng kanilang leader, si Chairman. Yeah. Ngayon, lumabas na po yung pahayag, hindi pa naman yung official na warrant, pero meron ng mga informasyon na si Senator Marcoleta ay i-issuehan na ng warrant of arrest, 'di ba? Sa kaso niya Mhm. na plunder. Yeah. Ang plunder, 'di ba, non-bailable, Non-bailable ano? yun. Yeah. Yeah. Mm. Ngayon, ang kinestyon ngayon to ng INC ni Chairman, na bakit kakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta, gayong hindi naman daw siya kumuha ng pera sa kabangyaman, or in other words, hindi siya nagnakaw ng, let's say, yung mga pondo ng gobyerno, Mm-mm. Yeah. hindi siya yun daw ang definition daw kasi ng plunder according sa INC ni Chairman, ano? So, kino-complain nila bakit siya kasuhan ng plunder samantalang mayroon daw mga dapat na kasuhan ganong ganong kaso na plunder, hindi raw hinuhuli. Ngayon, nagsalita na yung mga matatalinong lawyers, 'di ba, ng gobyerno, Mm. na pinakita na ang plunder, tama, isa roon yung pagnanakaw sa kabang bayan, 'di ba, sa Kabangyaman ng bayan. kabangyaman ng bayan, tama. Mhm. Hindi nila napansin, or ewan ko kung hindi nila alam, na marami palang definition ang plunder. Merong mga tinatawag na kickbacks, Gift. merong pag ikaw ay government official, tumanggap ka ng pera na hindi mo ma-explain. Sinasabi nga nung mga sa gobyerno na si Senator Marcoleta mismo ang nagsabi, 'di ba? Umamin siya mismo sa TV na tumanggap siya ng 75 million at hindi niya dineclare. Tama. Hindi. Inamin niya Ngayon, yun. Yeah. ngayon kampante siya na hindi yun pasok sa plunder. Ayun ang pagkakamali niya, 'di ba? At saka siguro may mga nagsasabi rin na pwede ring alam niya na plunder, pero malakas ang loob niya dahil alam niya untouchable siya. Yun ang parang mga ibang mga opinion eh. Mhm. Kaya katulad nyo na nung siya ay nasa point na nai-issue na siya ng warrant of arrest, ayun, nag-rally na tong kanyang organisasyon, ano? Yeah. At alam nyo ba, no, yung maraming marami din pala sa mga miyembro nila ayaw pumunta no sa rally, kaya konti lang yung nagpuntahan. Totoo Yung naman iba ayaw talaga yan. naman talaga kay Senator Marcoleta. Yeah.
Yan ang problema ng black voting sapagkat napipilitan lang kung hindi man 100%, no, mga ilang porsyento ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay napipilitang makipagkaisa sapagkat talagang tinuruan silang magpasakop sa pamamahala. Sabi nga, sabi nga, "Obey and never complain." Ang isa sa kanilang mga doktrina nga ay ang, magpasakop sa pamamahala. At sapagkat ang pamamahala di umano ang siyang nangangalaga ng kanilang espirituwal na mga pangangailangan at sapagkat espirituwal ang kanilang hangat. Kaya sila ay nagpapasakop sa paniniwala nila na tama yung sinasabi ng naturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ang pamamahala nila ay siyang nangangalaga ng kanilang kaluluwa. Una, kung totoong nangangalaga po yan ng kaluluwa, dapat una siya ang nandoon sa rally. Sapagkat ang leader ay dapat mag-set ng magandang ehemplo. Kung Ayun leader nga, ka, nagli-lead ka, dapat nandoon ka. ayun kapatid na Erning, dito tayo ngayon, no, si Kajeriel po. Yung sinasabi niyong yan, ang leader, kaya nga yung salitang leader, to lead, nando ko sa unahan. Tama, tama yan. Kaya yung ginawa nilang yan ay yung sinabi kanina na selective ano yun, justice. Selective. Bakit nung panahon nung nakaraang administrasyon ay kilalang-kilala sa mga patayan na ilang libo ang pinatay, nag-rally ba sila? Mukha Hindi. yung selective justice na yan ay nagre-reflect sa kanila. Pero pagdating nitong kasalukuyang gobyerno o administrasyon sa Pilipinas Na ay binoto rin nila. na binoto rin nila. Ano ha? At saka isa pa, no, na banggit ng kapatid na Henry yung pagboto, ayaw nila na, ang sabi nila, ang ating lakbayin sa buhay, ang ating tunguhin ay bayang banal. Tayo ang wika ay naglalakbay lang sa mundong ito. Ang ating tunay na tahanan ay ang bagong Jerusalem, ang bayang banal. Kaya kung yun ang nasa isipan nila, bakit nakikialam kayo sa gobyerno? Yan ay pangmundo, yan ay pang sanglibutan. Akala ko ba inutusan kayo at binabasahan pa kayo ng mga talata ng mga ministro at ng mga namamahala sa inyo na sabi nga ay iwasan ninyo ang gawain ng sanglibutan. Kung ang eleksyon o ang politika ay gawain pang sanglibutan, ba't nanghihimaso kayo? Akala ko ba ang target nyo bayang banal? Akala ko ba ang inyong hangarin ay kayo naglalakbay lang, dumadaan lang kayo sa mundo, kaya hindi dapat na makisalamuha pagdating sa politiko? Sa politika, ibig kong sabihin, yan na nga po nung panahon ng kapatid na Manalo, walang sumasama diyan, walang nagkakandidato. Panahon ng kapatid na Eranio Manalo, walang nagkakandidato. Pero nang dumating itong administrasyong ito, sabi nga po ng maraming mga nababasa natin sa YouTube at Facebook, ay ibang-iba ito. Marami ang wika ang mga tao na takam-taka sapagkat ito'y pinahintulutan niya na ang mga miyembro niya ay maging makasama na at ika nga ay sumali sa politika. Kaya alam niyo, ako'y naniniwala rin na ito'y paraan din ng Diyos para ipakita niya na itong kasalukuyang iglesia na yan ay tumalikod na sa utos ng Panginoon Diyos sapagkat mayroong separation ng church and state. Akala ko ba kayo ay bagay na pang-spiritual lang ang pangangasiwaan ninyo? Ba't pati ang politika? Siguro, sabi nga po ng iba, kapatid na Gerald, kapatid na Henry, mukha yatang may kulay o dahilan kung bakit ganun na lang kanilang pagsuporta sa nagdaang administrasyon at itong darating na 2028 na eleksyon ay meron pa ring isang kaapilyado noong nakabilanggo na po doon sa The Hague, ano po, na kakandidato sa pagkapresidente. Siguro yun ang dahilan nila. Ang sabi nga, ito'y parang pagsubok Itong kay Marcoleta na ito, parang pagsubok na ginagawa nila pagka ito, ika nga ay nag-click o kaya ay umobra ito. Baka pagdating ng impeachment na ito ay sa July 6, baka yan po magkaroon din ng epekto na positibo sa kanilang pananaw sa panig naman ng itong Vice President. Pero alam niyo, 'di ba nag-rally sila nung nakaraang taon ba 'yon, November, at bago 'yon yung January of 2025. Mm. Yun, mas malaking rally 'yon ano sa Quirino Grandstand ba 'yon? Oo, totoo Mas yun. marami 'yon ano. At ang Marami. pinakita nila ron yung kanilang puwersa di umano para ipahayag dun sa mga
mga members ng Congress na pag kayo'y bumoto for impeachment, tatandaan namin kayo. Yeah. Totoo yun. Kaso, hindi naman nagpatinag yung mga karamihan ng sa Congress, ano, dahil yung unang impeachment, 2 beses kasing na-impeach si Vice President, ano? Tama. Yung una ay 200, I don't know eksakto, pero 220 plus pa. Nung Ayaw, nag-rally sila, lalong dumami. dumami yung nag-vote for impeachment. Kaya na Tama. ngayon, after yung mga maraming delays, sa next week na nga yung tinatawag natin na impeachment trial, ano? Mhm. Kaya pag pinansin nyo, no, parang merong reason bakit nagkaroon ng rally ngayon. Parang bang sinasabi ng iba para ma-derail na naman yung impeachment trial, ano? Tama. Diba? Parang ganun yung lumilitaw na kung nagkaroon nga ng malakihan talagang tinatawag na destabilization, malamang hindi na i-trial, hindi na dumaan sa trial si Vice President, ano? Mhm. Kaya Yan ang ang daming mga kaya ang tawag natin dito is ano nga ba yung title natin kanina? Is teka, balikan nga natin. balikan nga natin. Ito, extreme political activism. Alam nyo, hindi naman pinagbabawal ng constitution ng ang mag ano ba tawag nito, mag-gather para ihayag nyo yung grievance nyo sa gobyerno. Halimbawa, sinasabi ng gobyerno na bawal na kayong pumunta sa mga kapilya nyo. Talagang dapat kang mag-rally nun, ano? Dahil Tama. sinisikil na yung iyong karapatan. Eh, eto nga sabi nila, no, accountability and justice, no? Pero Mhm. ang talagang pag titingnan nyo, ang isa sa mga reasons nila ay yun nga para protektahan si Senator Marcoleta, pero marami ang nagdududa na yun ay isa lang, pero ang talagang ultimate, 'di ba? Ang Yes, kanilang final result na gusto mangyari ma-depose ang kasalukuyang presidente. Yun correct. talaga ang gusto nila dahil marami ang mga potensyal na makulong na hindi na makukulong o yung mga nakakulong pwede silang lumaya. Pero Nakalaya. alam niyo, napansin ko do sa over yung 3-day period na bukod sa Mhm. marami ang nagalit, alam niyo hindi lang mga non-members ang nagalit eh. Mga nakakausap ko na mga members pa rin ng INC ni Chairman, Mhm. galit, galit talaga sila. Ang dami niyo Totoo yun. mapapanood sa internet na yung iba nga sabi, mag-quit na ako rito, ayoko na. Kaya in a way, alam nyo kung titignan natin, parang naging paraan din yung nangyari na rally na to para yung iba talaga is umabot na sa decision na that's it, di ba? Yes. Yeah, Yung isa iba yun. siguro nasa fence pa na, teka, okay pa to. Tapos nakita nila, teka, bakit? Meron nga napanood ko sa YouTube yung pinadala ko sa inyo na isa siyang masiglang miyembro mula pagkabata. Handog. Pero nung nakita niya, taga-Canada siya, no? Tapos nakita niya, bakit ganito? Nagrereklamo tayo nagsasabi tayo ng accountability. Pero ang mga ini-endorso naman, binoboto natin, yung black vote natin, yung mga corrupt din. Katulad nung si Jingo Estrada. Nakulong na dati yun, Mhm. Binoto pa rin. Binoto pa rin si Bong Revilla. Mhm. Na Oo. nabilang ko na rin dati yun. Bakit Binoto pa ganon? rin. Tapos sasabihin nila accountability. O ngayon, si Senator Marcoleta, siya mismo ang nagsabi. Sa bibig niya mismo lumabas na tumanggap siya ng 75 million, di ba? Mhm. Ayon sa batas sa Pilipinas, kapag tumanggap ka raw ng 50 million or Threshold. more at ikaw ay isang kasalukuyang miyembro ng gobyerno, katulad niya, mambabatas siya, ano yon, plunder yon. Yeah. Kaya masyado lang siguro siyang naging siguro, no, yung parang arrogant na kaya Yeah. kong palusitin to, mga paikutin to mga to. At saka yun ay Ngayon, indirect bribery din yun sapagkat yun. maaaring yun ay gift sa kanya pero kung siya ay opisyal, siya ay currently may hawak siyang ika nga ay tungkulin bilang mambabatas ano. Mm. Hindi niya dapat tanggapin yun sapagkat may batas
di natin alam, hindi naman tayo abogado, pero sa ating nadidinig, ay bawal talaga yon. Tumanggap ka ng gift o regalo, at saka ang sabing tawag nga doon ay mga ill-gotten wealth. Paano yon? Tiningnan yung Hmm. salary niya ay halos 51 million lang. Pero ng, Ang ginastos ah, niya 100 ng plus million. ginastos niya 100, saan niya kinuha yung halos 50 million? Sabihin na natin, no? More or less. Kaya unexplained wealth po yun. Kaya siya'y papatak do'n sa indirect bribery o plunder. Ngayon, kaya naman nila ito ay pinaglalaban sapagkat mayroon sila talagang hangarin na kakaiba. Tingnan ninyo ho, ang sabi nga justice ano, may justice ba yung ika'y magra-rally hindi ka humihingi ng permiso? At saka Justice ang ba yun? ang ang purpose nila i-disrupt yung ano, eh, 'no, yung Yung ano, yung darating na impeachment trial. Yun ang kanilang i-disrupt yun. yeah, Mag-create ng parang talagang, yung tinatawag na mass, ano ba tawag nila dun, yung bang magkagulo, yeah, ma-derail yung mga iba-ibang operation ng gobyerno, private yeah. tsaka ng Hmm. gobyerno. At saka isipin niyo naging bunga po niyan ano ho, kasi merong mga nag-text na mga ministro at pinakita nung mga nakikita natin, napapanood nating mga vloggers ano po, mga ang sabi sa madaling araw 4:00 mayroon tayong ika nga unannounced na rally, surprise rally kung tawagin nila. 4:00 na madaling araw magtitipon tayo sa ganito at ang dadalo lang ay ang kalahati lang ng SN o serial number ng inyong lokal. O, eh, yung mga kapatid na dumalo naman dun, ay dumalo sila na hindi man lang nila isinaalang-alang kung ano yung kalooban ng Diyos, na hindi nila alam ba't sila nandun, 'di ba? At saka isa pa, kung alam man nila, eh, dapat ay maging matalino sila. Isipin mo, nag-rally ba nung si kapatid na Angel Manalo ay binilanggo at hindi nagkaroon ng hearing. Sabi nga siya ay, convicted, na hindi dumaan sa trial hanggang ngayon. Ilang taon na 'yan, nag-rally ba sila? Hindi. Isipin mo kadugo niya 'yon, ni chairman, pero sabi nga ay natiis niya 'yon. Samantalang itong senador na ito na matatawag nating yan ay kanyang siguro representatibo sa gobyerno at ang nagmamando dito siguro kay Marcoleta hindi malayong si chairman, 'di ba? Ang sabi nga ng ibang mga announcer na kilala, eh, ang sabi nila, ito ba ay nire-represent niya ang sarili niya o nire-represent siya o siyang boses ng INCM o Iglesia ni Manalo. Pero Kaya alam yan ay niyo mm. alam niyo po ang napansin ng marami, ng napakaraming tao, sa sino yung wala dun sa rally? Ang wala roon ay una ay, si chairman, pangalawa yung kanyang anak na assistant chairman, at saka yung mga lupon na mga pangunahing mga ministro wala roon. Sa makatuwid, masasabi ba nating ito ay tunay pa? Aba, masasabi ng kung babasahin natin ang Biblia, ang tunay na pastol, ay kanyang itataya ang kanyang buhay alang-alang sa mga tupa. Baliktad ito ngayon, eh. Ang mga tupa inilantad sa panganib at siya naman ay nagkukuya-kuya-kuy kasama ng kanilang mga tinatawag na sanggunian na 'yan, kung mga district ministers na 'yan, nagpapasarap na ng buhay nila. Kaya Yung itong parang mga ano, kawawa naman yung mga minsan, yung mga tao nainis sa kanila dahil sila yung nakaharang sa highway. Pero mas nakakainis yung mga nagtulak sa kanila para pumunta ron, eh. Sa tingin niyo ba, yung ba mga tao na yun, eh, halimbawa nananahimik lang sila sa bahay nila, pupunta ba sila dahil kay Marcoleta? hindi, eh, dahil doon sa kanilang doktrina na magpasakop na sabi nga, "Obey and never complain" sa pamamahala. Kaya nung magkaroon ng kaguluhan sa INC ni chairman ay ang sabi nga nung buhay pa yung dati na mag-asawa ano, na namatay sa COVID, eh, nag-uusap-usap na yang mga yan na yang mga iglesia yang mga tagasunod natin na yan, ano man ang gawin mo diyan, utusan mo man sila, susunod at susunod yan. Bakit? Sapagkat napakalalim ng pagkakaturo sa kanila ng pagpapasakop sa pamamahala, eh. Sa makatwid, kung sila'y ika nga'y lutong-luto na sa gano'ng aral, ano man ang imamando, ano man ang iuutos sa kanila, susunod sila. Kahit mapuyat sila, kahit sila ay mawalan ng trabaho, kahit sila ay maperwisyo at makapangmerwisyo sa kapwa-tao, wala silang pakialam do'n. Basta sa kanilang wika, ang pagpapasakop sa pamamahala,
ng INC ay kaligtasan natin yan. Maluluwalhati ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, pagka binasa natin sa Aklat ng Kawikaan, merong dalawang pamamahala. Kung ang namamahala ay matuwid, natutuwa ang bayan. Pero kung ang namamahala ay liko, nagdaramdam ang bayan. Kaya itong mga kabilang o kaanib dyan, ang iba sa kanila ay kamag-anak pa natin, ay nandoon marahil. Ulan ng initan, mainitan sila, nagkakasakit. Basta sa kanila, pag namatay sila, na dininig nila ang panawagan ng kanilang tagapamahala, punong pangkalahatan, sila'y maliligtas. Samantalang, ang sabi nga po, ang Kristo ay kanyang binabantayan ng kanyang kawan. Sabi nga doon sa Juan 29:30, ang mga tupa ay hindi mapapahamak sa pangangalaga ng Kristo at hindi mapapahamak lalo sa kamay ng Ama. Makatwid, ang pastor ay dapat nangunguna. Kung may panganib, ang sabi nga, kung mayroon pong lobo na aatake, sabi nga sa Aklat ng Juan, hindi na natin babasahin, ay ipagsasanggalang ng mabuting pastor, yung kanyang kawan. Pero itong pastor na di umano ng INC dyan, hindi ho nangunguna, dapat manguna siya. Leader siya. Ang leader hindi nakatago sa likuran ng mga sundalo o ng mga tauhan niya. Siya ay nasa front line. Ito nga hindi na siya nagpakita physically, Mhm. kahit boses or letter, di ba? Wala Parang o kaya yung bang announcement mula sa kanya, wala, para bang tinatago niya o ayaw niyang makabit sa kanya tong rally na to no? Ayaw niyang masabi na siya ang talagang ulo Oo, at Tor. may pakana ng Yeah. pangyayari. Kasi tignan nyo, ito bang mga kapatid na to, members ng INC ni chairman pupunta ba dun mag-isa yung mga yun kung walang nag-utos? Na may nag-utos. Ang At sabi saka nga, yung mga Actually nga, nag-utos na mga yun, kapatid, sige, kapatid. isinyoper sila ng mga bus. Di ba? Mayroon New Era University pa, nakasulat doon sa mga bus lane. Saan lang galing yung bus? Dito sa kanilang pamamahala. Sino magpapasya noon na ipagamit sa kanila? Di yung namamahala nila. Di ba? Yeah. ang pinagtataka ko lang, Pinapunta sila ro. ang pinagtataka ko lang, ikaw ang may gusto nito, ba't ayaw mong lumantad? Yun na nga. Kaya wala siya. Yung mga kapatid, yung mga kapatid, nung tinanong ko, ikaw ba pupunta ka dahil kay Marcoleta? Sabi niya, hindi Kaya pa. Ngayon, yung mga kapatid naman ay dapat isaalang-alang nila, kapatid yan sa Iglesia ni Cristo, ni chairman, ay dapat ay itinatanong muna nila, di ba? Ano ba layunin? Ano ba purpose nito? Ano bang hangarin nito? Hindi yung sunod na lang kayo ng sunod, sapagkat alam nyo, kung ating isasaalang-alang ang Biblia, ito babasahin ko na lang nakasulat sa Exodus 23:2, ang sabi, you must not follow the crowd in doing wrong. Una, talagang wrong yung ginawa nila sapagkat walang permit. Pangalawa, wrong sapagkat kanilang ibinalandra yung kanilang sasakyan, yung malalaking bus, doon sa EDSA. Kaya marami ang naperwisyo na ang iba ay magpapagamot, hindi nakarating sa ospital, ang iba ay magtatrabaho, ang mga ibang estudyante hindi nakapasok sa kanilang pag-aaral dahil nga dyan sa ginawa nilang yan. Kaya ang sabi, you must not follow the crowd in doing wrong. When you are called to testify in a dispute, do not sway by the crowd to twist. Para iti-twist nila yung justice. Kaya ang layo nila diyan, kapatid na Henry, kapatid na Yuriel, ay nagsasalita itong spokesperson nila na parang Amerikano yata yun. Sino ba yun? Si Sablay ba? Si Sabla, parang si Sablang ang pabito na hindi ko kilala personal. Ganun ba? Si Sablaya. Sabi niya nga kanina ba yun or kahapon, sabi niya ay tapos na raw ang kanilang peaceful rally. Peaceful, Peaceful dahil konti na lang kasi yung yung huling araw nila. Aba, peaceful. Mayroong kapatid, maagaw kong salita ni kapatid na Henry, peaceful daw. Merong isang nakamotor nagmumotor, nakuhanan ng video medyo nag-counterflow siya, kaya nasiksik siya doon sa mga nagrarally at kinuha yung susi ng kanyang motor. Nasa Facebook pa hanggang ngayon. Sinave ko nga yun Ang sabi,
O, ba't napunta ka rito? Ganito, bla bla. Ako'y tao rin, ako'y Pilipino rin, et cetera, et cetera. May karapatan din ako, sabi niya. Sabi nung isang tao dong miyembro nila, gusto mo bang mamatay ka? Peaceful ba 'yon? Ang nagkagulo-gulo hindi lang ipinakita do'n sa Facebook pero may ibang mga lumabas na talagang nagkakagulo. At saka ang sabi, ng mga announcer, ngayon lang nakita nila na marami silang kalat na naiwan. Hindi katulad dati ang wika pagka sila ay nagra-rally, talagang kanilang nililinis yung kanilang, lugar na kung saan sila ay nagdaos nung kanilang pagra-rally. Pero itong pagkakataong ito, maraming nagkalat na mga basura na hindi nila ika nga ay pinag-ukulan ng pansin para ito'y maayos at maialis do'n, malinis. Ibig lang sabihin kapatid na Jeriel, no, ka Henry, ito nakasulat sa Biblia, iti-twist mo yung ako'y natatawa dito kay Sabala pinagdidiinan pa niya Katarungan, katarungan. Una, may katarungan ba na magrarally kayong walang permit? May katarungan bang ibabalandra nyo deliberately yung inyong malalaking bus doon sa EDSA na pininsala nyo, hanap buhay na iba? Ito'y dadala ng dada Bakit? Inutusan lang kasi ito Hindi naman ito magdadadada kung hindi ito inutusan. Ngayon, itong mga ministrong ito, nananawagan kami sa inyo, abay panahon na para kayo po ay gumising sapagkat tayo inaalipin lang diyan 'di ho ba? Para tayong mga useful idiot diyan sa iglesia ni chairman. Opo, 'yan ang totoo. Hangga't may pakinabang sa iyo, ay talang gagamitin ka nila. Pero pag nakikitang wala ka ng silbi, wala na. Tatapon ka na lang kung Yeah, saan-saan. babawasan pa yung tinatanggap mong limos. Oo, totoo naman talaga 'yun Ah, Ito babawasan mo pa. Ito yan, kapatid na Erning, mm. bottom line, ano ba trabaho ninyo mga ministro? Batay sa nakasulat sa Biblia. Alam nyo, pag binabasa natin ang nakasulat sa Biblia, yun ang pinakamahalaga sapagkat doon nakasalalay ang ating tungkulin. Yun ang sinasabi ng Kristo dahil tayo, sumasampalataya tayo, tagasunod tayo ng Kristo at yung mga ministrong yan, ha, yan ang kanilang pananampalataya, sila'y tagasunod din ng Kristo. Pero sino Mhm. sinunod nila sa pagkakataong ito? Sapagkat pag binasa natin sa nakasulat, no? Diyan sa Mateo, no? Sa Mateo, ano bang talata ito? Sandali basahin natin ito. Ano yung tungkol sa Mateo. ipangaral niyong Oh, ebanghelyo? yung sinasabi sa Mateo sa 28:19. Oo, ayun, yun, tama. Basahin Yung natin. nakasulat sa 28:19. Sige, basahin ko. Nandito naman tayo. Meron tayong Biblia rito. Therefore, go and make disciples of all nations. Yun ang trabaho mo. Make disciples of all nations. Sa ibang salin, go and preach the gospel. So, yan ang Yan, trabaho ng ministro. O yung si, pangalan nun, yung si Tumanan. Ha? tumanan. Nagsisisigaw ka dyan sa stage. Gospel ba tinuturo mo? O, sige, yun ang tanong. Sinabi niya lang naman, we are one. Oh, We. gospel ba yan? Ang Hindi tanong yan is, we are gospel. one kanino? One with Dati, EBM. kapatid na Jeriel, ka Henry, ay may placard sila, nakasulat pa rin doon, ay we are one with EBM. Ngayon, sa kapupunan natin, sa pagtuturo natin, sabi nga ni Pablo, doon sa Korinto na magkagulo-gulo kung sino dapat sundin ng mga miyembro ng Ecclesia noong unang siglo. Ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos, ako ay kay et cetera, di ba? Kaya nagkaroon ng dibisyon sapagkat hindi nila alam kung sinong susundin nila. Kaya sinabi ni Pablo, ako bang ipinako sa krus? No, ang dapat nating sundin ang tinig ng Kristo. Kaya we are supposed to say, we are one with our Lord Yahushua because He is our Savior. He was the one who redeemed us from our sins. Itong si chairman, ano yung si chairman na yan? May hirap bang inabot yan? Ang sarap ng buhay niyan. Alam niyo Oo. yung we are one na Oh. yan, tama kayo Mhm. Kunyari lang inalis na yung one with Oo. EVM. Pero ang totoo, Yes. we are one, yung pa rin yun Yun pa rin yun. Yun pa rin yun. At Ngayon, saka isa pa, medyo doon yung nakikita na pinatago nyo pa yung kung sino yung mas pinapanginoon nyo. Oo. Halata naman kayo. Alam nyo ba na yung mga karamihan ng mga tao na nakasaksi nitong rally na to, no? Ang sinasabi nila another thing,
Ano pa? Other things about this thing that they have done, yung ginawa nilang yan, the Christ and the apostles actually did not preach rebellion or opposition against any government. Okay? Ayun, tama Because kayo, during no? their time, yung Roman government at that Nag-rebelde time, ba sila nun? hindi sila nag-oppose Hindi Ay, sa hindi, sila Roma. nag-rally ba nag-rebelde. sila? Hindi, yung pala ang tanong ko, nag-rally ba yung mga apostol nun? Hindi. Hindi. Sabi pa nga ng Kristo, ibigay nyo kay Cesar yung kay Cesar. Sino ba si Cesar? Romano. Hindi naman Mm-mm. mga Hudyo yun, pero gobyerno ng Romano yun. So ang pagtuturo ng ating Panginoong Yahusha, malinaw. Pagdating sa gobyerno, papasakop kayo. Hindi kayo opposition, hindi naman kayo politician eh. Hindi naman kayo government. Hindi. Kaya pasakop kayo. 'Di ba? Render to Caesar, sabi nga, kung what belongs to Caesar. Kung pag ang pinag-uusapan pa nga doon yung taxation eh, 'di ba? Oo, Give back to tama. Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Ano ang para sa Diyos? Mga ministro, ano ang para sa Diyos? Preach the gospel. Anong para kay Tama. Caesar? Ayun, pasakop ka, bayad ka ng tax mo. Hindi yung reklamuhan mo yung gobyerno. Pero alam niya doon sa na-create nila, yung nangyari na yan, na-create ng chaos, ng disruption, ng abala. Abala sa tawag ng mga tao, no? Kaya ang tawag nila, halos lahat ng mga tao na hindi kabilang sa INC ni Chairman, ang tawag sa kanila kulto. Oh, yeah. Yun ang tawag sa kanila. Kulto. Talagang kulto sapagkat ang kanilang dinidinig na tinig yung leader nila eh. Hindi naman Yung leader naman nila na wala, ano lang, ano tawag natin doon, crickets, no? Hindi yeah. matagpuan, hindi nyo alam kung nasan, pero siya yung nagpapatakbo niyan. Nilagay niya yung mga miyembro sa, yung nauulanan sila, na arawan, pwede magkasakit. At Hindi saka na Oo. isa pa, yung kalagayan nung mga miyembro, no? tignan niyo Nasaan yung ba siya no, yung nung mga video. nagrarally yung mga kaanib niya, nasan siya? Saka dyan sa Nagpapahinga lang video sa nila, napapanood natin yung video, di ba? Hmm. Nagwawagaywan ng bandera. Kaninong bandera winawagayway? Sa iglesia ni Chairman. Hindi naman bandera ng Pilipinas yan eh. Kaya nga sabi nung ibang mga nanonood sa kanila, kayo-kayo lang yan eh. Hindi naman pambuong Pilipinas yung ginagawa nyo eh. Ang sinasabi nila Pinopromote nyo para lang daw to sa sarili nyo. bayan, no? Para daw to sa Hindi, bayan ang ginagawa nila. Hindi naman totoo yun. hindi. Ngayon, ito In, po yan. Mayroon silang, tingnan ninyo, mayroon silang Philippine Arena. na Di po iglesia ba? ni Chairman. Oo. Yung mga miyembro ng iglesia ni Chairman na mga militar at saka mga pulis. Ito, tanong sa inyo, mga sundalong iglesia ni Cristo, kung nakikinig kayo, kanino ang inyong loyalty? Sa konstitusyon o sa tagapamahalang pangkalahatan ninyo? Yan ang magandang itanong ng mga Pilipino eh. Di ba? Dapat nilang itanong yan. Sino at kanino ang inyong pagtatapat? Tapatan. Ang katapatan ninyo bilang mga sundalo at mga kapulisan. Sa konstitusyon ba? Yung mga O nalagay sa sa Pilipino? pwesto, yung mga nalagay sa pwesto, syempre sabihin nila kaya ako naging chief dito, dahil kay chairman, dahil sa yung black voting, yung Ayan nga, ang dapat gawin pabor. ng mga Pilipino dyan, palayasin yan. Di ba? Bumaba kayo riyan. Sapagkat meron kayo pala pang iglesia, hindi kayo pang Pilipino. Bakit kayo nagsusuot ng patch o badge na bigay ng gobyerno at tumatanggap kayo ng sweldo na bigay ng gobyerno? Hindi tama. Di ba? Kailangan kapag kaya nga may separation of church and state eh. Ang trabahador ka ng state, i-separate mo yung pananampalataya mo diyan. Hindi makabubuti yan sa isang bansa. Isang bansa, isang konstitusyon, isang bandera lang tayo. Kaya dapat, yun ang ginagalang natin. Yan ang panganib na dinudulot ng tinatawag na black voting ng INC ni chairman Yes. Na kahit kakapiranggot lang sila, no?
2 million, sabihin nyo na, 3 million sa Mhm. kabuuang populasyon na 120 million, kunyari. Yung mga nailalagay na nasa pwesto, yung mga kokonti lang yun, pero makapangyarihan. Kaya doon nila nababawi yung ano nila, yung kakulangan nila sa numero, nababawi nila ngayon doon sa mga taong nalagay sa pwesto. Kaya dapat yan sa magsulong ng batas na yung mga ganyan, halimbawa, masyadong na-involve sa extreme, ano nga ba yung title natin? Nakalimutan. Hindi, meron na ngang banta sa kanila. Ewan natin kung totoo yung banta na yan, nakakasuhan niyang iglesia. Lalo na yung kasi yung registration nila diyan sa Yung gobyerno. SEC, Di ba? Kayo ay isang non-profit. non-profit na, no? Makakasuhan kayo diyan. Hindi kayo above the law. Tsaka kung magsalita yung mga ministro, akala mo naman alam na alam nilang magpatakbo ng gobyerno. Sabi nga, Hmm. lokal nga lang ninyo eh. O yan nga lang iglesia eh. Daming ulat na inuulat kayo eh. O di ba? Hindi nyo kayang Para bang patakbuhin eh. para bang gusto nung leader nila imando yung gobyerno, no? Yun na nga nakikita natin eh. At saka nung nandyan pa tayo, yun na nga layunin natin. Hmm. Sabi nga tayo yung mga ministro din ano. At saka wag natin sabihin hindi tumanggap ng pera iglesia sa mga politiko. Nakadistino ko sa Bataan. Ha? 1986, tumanggap tayo ng pera mula sa mga politiko na di umano pang-arkila daw ng mga sasakyan para doon sa mga bobotong kapatid na nandun sa mga remote area. Ewan ko paano nangyari doon. Pero ako Ganyan din yata mismo, itong rally na to, may nagpondo rin, yan may pondo yan. Hindi naman na yung mga merong vested interest, pinondohan nila yan. Pero meron din bali-balita, no? Masyado raw Yeah. na-disappoint si VP Sara. Mhm. Kala niya magiging presidente na siya. Sabi nga we will see kung ano magiging kahihinatnan niyang vice presidente na yan. Kasi tayo, wala tayong kinakampiyan sa kanila. Okay? Hmm. Lahat ng ito naririnig lang natin sa ano. Pero ang ating punto rito, yung iglesia ni chairman o yung iglesia ni Cristo, sabihin natin ano, hindi na tayo dapat makialam diyan. Policy na, doktrina natin yan eh. Ba't natin nilalabag yung sarili nating doktrina? Yun ang tanong eh. Tayo tinuturo natin yan. Ang sabi pa nga nung dating tagapamalang pangkalatan hindi anya mabuti sa mga kapatid na sumali dyan sa politika sapagkat anya marumi ang politika eh. Oh, Ito hindi lang may payo sumali sa siyang ganun. politika. Wala. Kaya dyan, Minamaniobra pa ngayon yung yung kaya kita mo, puro kasinungalingan na. O ano sabi nung spokesperson nila, yung si Mr. Sabala. Yung Brad, di kita kilala pero nababasa ko yung apelyido mo, no? Hindi ko rin kilala Pamala, yan. ano ba? Ano pangalan nun? Ed Ah, Will. yung Ed Will, ano? Sabi nga, ikaw, hindi ka naman politicians. Okay? Ministro ka eh. Bakit nakikihalubilo ka dyan? Tanda mo yung utos sa atin sa pagministro ka. Preach the gospel. Make the world or every nation my disciple. Yan ang trabaho mo. Oh, hindi mo trabaho yung bumanat ka sa sabi nga sa ano yan sa politika. Kailangan tayo, hindi tayo maaaring sasabihin nyo, nagsisinungaling pa eh. Mm. Tamo yung ano yung salita mo. Pinapanood ka namin eh. Ano sabi mo? Payapa. Ayun nga, binanggit na Anong natin. payapa? Yeah. Hindi naman talaga payapa, may gulo eh. Doon siguro sa paligid mo, payapa ka. Pero yung mga nasa labas, magulo na maraming mga taong napirwisyo. Sabi nga nung isang vlogger kala ko ba galit kayo sa magnanakaw? Ba't nyo ninakawan ng freedom nila at ng oras nila at ng trabaho nila at ng examen doon sa eskwelahan yung mga tao o mga mamamayang Pilipino? Oh, ninakaw pa nung isa ninyo, naka-video, ninakaw pa yung susi. Totoo yun. Yeah. Motorsiklo. Pagkatapos binantaan pa, gusto mo ba mamatay? Ano yan? Di ba? Hindi. Tapos sasabihin ni Sabala na, payapa po niya. Yan. Kaya sa politika, brother, no?
hindi mo maiiwasan maging sinungaling ka, maging kampong ka ni Satanas. Hindi ko nilalahat ng politiko. Pero karamitan sa politiko, nagsisinungaling. At Kalamihan sa saka kanila. At saka yung pagtanggap ng suhol ay talagang yan ay nakapipinsala. Tingnan ninyo ang sabi rito sa Exodus 23:8, no, sa Tagalog na, huwag kayong tatanggap ng suhol dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Kaya pagka tumanggap na ng suhol, bribery yan ang tawag diyan. Kaya ang ginawa, ang isa sa mga Ayun. charges laban dito kay Marcoleta ay yung indirect bribery. Kapagkat Mhm. bawal ka, may katungkulan ka, mambabatas ka, tumatanggap ka, at saka nung i-interviewin siya, nakita ko yung mukha niya doon sa anchorman. Kung sumagot siya, pasupladupe. Pasupladupe. Kung magsalita siya, pasuplado. Alam mo, ganito lang yan eh. Saan ang wika natin mababasa mayroong mang batas na ganito at ganyan na bawal tumanggap ng tulong o kaya ay pera para tulungan ako sapagkat ang kailangan daw ay mapuesto ako sa Senado sapagkat ang katotohanan ng wika ang aking ihahayag ay ang katotohanan. Sinurrender mo ba o sinabi mo ba at ipinahayag mo sa gobyerno kung magkano kinita mo? Sa SOSE, kung tawagin nila, sa kasalin, SALN, sinabi mo ba lahat ng iyong pondo? Yung pad mo, yung kinita mong iba ay hindi mo naman isinama ron eh. Bakit? Sapagkat ang sabi, utang na loob daw eh. O di siya mismo ang siyang nag-ulat sa kanyang sarili. Siya mismo ang siyang nagpatotoo laban sa sarili niya. Doon sa interview na yon, ipinahintulot siya ng Panginoon Diyos na doon sa puntong yon ay siya mismo ang papatay sa sarili niya at ang kanyang sariling salita, yon ang naging nagbumirang o kaya Alam ay niyo, kapatid na Erning, no, pag binalikan natin ang istorya o kasaysayan ng mga apostol at ng ating Panginoong Yahushua Kristo, maliwanag yung kanyang pagtuturo. At that moment, doon sa panahon na yon ng ating Panginoong Yahushua at ng mga apostol, Judea was under the Roman occupation di ba? Nagkakaisa tayo dyan. They were under yeah. the Roman occupation. With heavy taxes, crucifixions, and pagan rule. Pagan Mm-mm. rule. Ngayon, yung mga zelot na mga Hudyo, yung mga miyembro ng Pariseo, no? Advocated violent revolt. Pag pinag-aralan mo Biblia, nakasulat yan, they advocated violent revolt. Pero ang sabi ni Yahusha, dinistance niya ang sarili niya from that. He critiqued religious hypocrisy and corruption, Jewish leaders more sharply than Roman authorities. Ayan yan Kaya kinritik niya yung mga gustong mag-alsa sa Roman Empire Yan ang gobyerno, sakop tayo niyan ngayon Yan ang sabi ng Kristo. Pag pinag-aralan mo yung kasaysayan na nakasulat sa Biblia, nung panahon na yon nang sila'y under Roman rule. Kaya ang ating Panginoong Yahushua, nung ituro niya at isinulat ng mga apostol, na pasakop kayo sa amin sapagkat yan ay nilikha rin ng Diyos. Yang No, mga babasa ko no, yung sinasabi ni Kajiriel, Roma 13, ang sabi, magpasakop kayong lahat sa mga yan. namumuno sa pamahalaan. Yan ang Yan. gobyerno. Sapagkat Mhm. ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya Yan. ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang Ayan. pwesto. Kaya ang mga kumakalaban sa pamahalaan ay kumakalaban din sa itinalaga ng Diyos at dahil Yan. dito ay sila rin ang nagdadala ng kaparusahan sa sarili nila. Ayan. Maliwanag na. Maliwanag yun. Maliwanag yung sinasabi. Kaya ikaw, Mr. EVM, pasakop ka sa presidente na nakakasakop kung saan ka nakatira. Yan, tungkulin mo yan. Hindi mo tungkulin na pakialaman yung trabaho ng presidente sapagkat ang naglagay dyan, batay sa nakasulat sa Biblia na mababasa natin, anumang pamahalaan, lagay ng Diyos yan. Ikaw lagay ka rin ng Diyos for spiritual purpose. Pero yung presidente na yan, na kinakalaban ninyo o kung anumang gobyerno ang pinipigilan ninyo ngayon, di ba, para wag atakihin yung inyong kapatid,
aba, kalaban yon Diyos diyan. Hindi nyo nagagawa yung nakasulat dun sa Roma na binasa ni kapatid na Herning. Kaya dito, sa ating pag-aaral, hindi po kami kaaway ng Iglesia ni Cristo. Dati kaming mga ministro dyan eh. Hindi mo kami kaaway, Mr. Eduardo B. Manalo. No, hindi mo kami kaaway. Magsasalita kami sapagkat may freedom tayo na binigay ng Diyos na hindi pwedeng agawin ng kanino man na meron tayong freedom of speech. Ito yung bahagi na yan. Pinupuna ka namin. Dati mo kaming mga kamanggagawa, dati mo kaming mga kasama, no? Mali yung ginagawa mo, brother. Yan ang pag-ibig namin sa iyo. Punahin ka sa mali mong ginagawa. Maliwanag ang nakasulat sa Biblia. Preach the gospel, yan ang tungkulin ng mga ministro. Oh, gawin nating mga alagad ng Kristo o disipulo ng Kristo ang mga bayan o ang mga nasyon, yun ang nakasulat sa Biblia. Pag sumampalataya sila, bautismohan natin. Hindi bahagi ng trabaho natin pakialaman ng gobyerno. Ang tungkulin natin sa gobyerno, nakasulat malinaw pa sa sikat ng araw. Pasakop tayo sa pamahalaan. Ano po yung pagkakasabi nyo, kapatid Ernie? Ang pagkakasabi roon sa Roma, ang kumakalaban sa pamahalaan o sa gobyerno Ayan. ay kumakalaban at sa Diyos Naku. na naglagay. Brother, hindi mo ba naintindihan yan? Hindi, tinuturo nila ito, kapatid na Jeriel, maging tayo nung tayo nandun pa sa iglesia Pero ni hindi Jeff. nga iniintindi ngayon eh. Hindi nila, ito Teka, Ka-Erning, anong sinabi nyo? Ano po yung sinabi nyo? kaya nga, ang mga kumakalaban sa pamahalaan ay kumakalaban din sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, sila rin ang nagdadala ng kaparusahan sa sarili nila. Ayan. Aba, tingnan nyo, no? Hindi, kaya ko lang naitanong kasi po, ang ating bogus alert, according to the INC owned by the Manalos, going against EVM is tantamount to going against God. Ba? Aba, hindi. Nakakawig ka, Pure no? bogus. Bogus na bogus po yan. Mhm. Bogus po yan. Kaya nga po yung mga pumunta ron sa rally, ang talagang kanilang, hindi dahil sa gustong-gusto nilang pumunta ron, kundi sumunod sila sa kanilang pamamahala, sa kanilang leader. Dahil daw ang pagtutol o pagtanggi o paglabag dun sa inuutos nitong kanilang chairman, paglaban din daw sa Diyos. Kaya, yun na nga, pupunta na nga ako sa rally kahit na ayokong pumunta, hindi ko naman gusto yung si Marcoleta eh. Pero So, dahil bagay, sa iutos to ng aming tagapamahalang pangkalahatan, susunod ako. Ayun. pero ito pa no, maiduktong ko lang. Kasi ayaw naman natin na sila lang ang sinasabihan natin. Maging yung mga Katoliko, Protestante o anumang samahan, huwag yung relihiyon ang ipanlaban nyo sa gobyerno. May doktrina kasi lahat tayo sa Biblia tayo nagbabatay eh. Kung sinasampalatayanan natin ng batas na ating itinuturo, mga mambabatas din tayo eh. Pero batas ng Diyos ang ating ipinamamahagi sa tao. Ang batas ng Diyos, wag natin pakialaman niyang gobyerno. Maliban na, sabi nga ni Apostol Pedro, no? Susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Kung ang iniuutos ng gobyerno, labag sa utos ng Diyos. Pag pinigilan kami ng gobyerno na sumamba, ibang usapan yan. Pero hindi naman tayo pinipigilan. Bayaan natin sila na makialam doon sa kanilang trabaho, doon sa kanilang, sabi nga, ano tawag doon, yung kanilang mandato. May mandato sila. Yung mandato nila, ipatupad ang batas dito sa lupa. Ngayon, kung sila may corrupt doon, sa Diyos din sila mananagot at sa taong bayan eh. Hindi sa mga religious organization. Ngayon, yung religious organization, sabi nila, naroon daw ang mga taong bayan. Yaan mo sila. Huwag mo silang irali sapagkat sa kanilang isip, kaya sila susunod dahil parang iniuutos ng Diyos yung iniuutos mo. Mali na yun. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, miyembro sila ng komunidad, gusto ng komunidad nila na mag-rally, go for it. Karapatan ng tao yan, karapatan ng mamamayan. Pero anumang relihiyon, hindi na dapat dali ng mga members nila. Kasi parang nagko-competition no? Nagko-competition sila eh. Noong 1986, yung People's Power, pinangunahan ni Cardinal Sin. Okay, mali pa rin yun eh. Bakit?
Hindi ka para doon, brother. Patay na pala siya. Si Father Sin, ano, Oh. kapatay na yan. So, hindi yan ang trabaho mo pa rin. Bagamat napatalsik mo yung dating presidente, okay. Pero sa mata ng Diyos, mali pa rin ang ginawa mo. Sa batas ng Biblia, mali ang ginawa mo. Okay? Pero alam nyo, ang isang kaibahan, Oo. si Cardinal C nandun sa daan. Oo, Kaya, present. pero sabi nga, ano man, yeah, ang pinupunto ko dito ngayon ay ano man ang gawin ng isang religious organization na pamparang pampolitika, mali na. Kaya Hindi na tama. nakasunod sa batas ng Diyos. So, yung mandato natin bilang pare, bilang pastor protestante, bilang ministro ng Iglesia ni Cristo, no? Yung mandatong ng Panginoong Yahushua sa atin sa panahon natin ngayon, preach the gospel, make every nation my disciple. Hindi mo na nagawa. Kasi pinakialaman mo yung ibang mandato eh. Mandatong binigay ng Diyos para doon sa mga taong hindi ministro, hindi pare, hindi rabay, hindi kung ano-ano pa man. Ha? Yan yun eh. Eh, mali na yung ginawa. Kaya, ang anumang religion, Iglesia ka man ni Kristo, Katoliko ka man, Protestante, Saksi ni Jehovah, Mormon, huwag tayong makialam sa gobyerno. Maliban na kung ang gobyernong yan, ayun naman ang dadating kapatid na Ernie, ayon sa ating pananampalataya. May Oo. gobyernong pakikialaman ng pananampalataya natin. Kaya merong mga mapuputulan ng ulo sa panahon na yon sa pakikipaglaban sa gobyernong yon. Merong nakasulat sa Biblia niyan. Darating yan na ang mag-ahari ay yung pong tinatawag na Antikristo bago Yeah. dumating ang Kristo. O, di ba? Mhm. Ayun yan. Ngayon, ang sinasabi going against ABM is tantamount to going against God. Eh, tandaan natin, noong si Saulo, ang unang hari ng Israel, nang siya Aha. pinili ng Diyos, siya ay pinahira na ng Panginoon, halal siya ng Panginoon Diyos eh. Pero nung Aha. bandang huli, nang siya ay tumalikod na sa pagsunod sa Diyos, aba tinakasan na siya ng Espiritu Santo. Kaya Kaya. noong makaharap niya itong si Goliath, pag binasa niyong kasaysayan, naging Mhm. matatakotin na siya. At ang kanyang mga decision making ay pamali-mali na. Kaya Ayan. itong si chairman, yung utusan niya yung kanyang mga miyembro na sumama sa rally, mabibilad sila sa init, sa ulan, o kaya sa panganib, espiritu pa ba ng Diyos yan? Aba, hindi na. Kaya ang ibig lang Oh. sabihin, mukhang tinakasan na ng Espiritu Santo itong si chairman. Kaya hindi Mhm. totoo, bogus na kapag if you go against what EBM says, then that is tantamount to going against God. No! Pagka ikaw ay nanindigan ka sa panig ng katotohanan o salita ng Diyos, yun ang importante. Hindi komot siya ay si chairman, susunod na kayo. Kaya nga ang sabi ng Biblia ang binasa natin kanina sa Exodo 23:2 ay huwag kayong sumama doon sa karamihan na gumagawa ng masama. Bakit? Sapagkat masama yung lalaban ka doon sa gobyerno. Gusto nyong i-destabilize ang gobyerno. Gusto nyong Mhm. palayasin yung tao na sa Malacanang. Samantalang yung Mhm. nagdaang pang gobyerno noon ay marami, dahil nandun nga sa dihig na siya, ay nag-rally ba kayo na maraming mga napatay na nangyari, et cetera, Hindi kayo Mhm. nag-rally. Bakit? Sapagkat nung panahon ng presidenteng nakaraan, nagkaroon siya ng katungkulan sa gobyerno eh. Na Mhm. na nang mayroon tayong pandoktrina noon na itong bulaang tatalikod sa iglesia ay mayroong dalawang sungay na ang dalawang sungay na yon ay dalawang kapangyarihan ng sinisimbolo noon. Kapangyarihang pangrelihiyon at kapangyarihang sibil. Anong kaibahan ngayon yan sa iglesia ni Chairman? Meron na siyang kapangyarihang pangrelihiyon, ano man ang sabihin niya sa kanyang mga miyembro, pakikinggan siya sapagkat na brainwash niya ang mga miyembro niya at ngayon pumapasok na sila sa gobyerno. Dalawang sungay din, walang pinag-iba. Yeah. Ngayon, para sa mga miyembro, no, ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid namin, na kung nakikinig man kayo, tatawagin ko pa rin kayong mga kapatid kahit kami ayaw nyo ng tawaging mga kapatid. Mhm. Nasasabihin yung mga rebuilding ministro kami. Hindi ho totoo yan. Hindi kami nagrebelde sa Diyos. Actually,
Nagre-rebelde kami doon sa pinipilipit ang salita ng Diyos. Alam nyo yung unity, na dati rin naming itinuturo ni kapatid na Erning at itinuturo din niya ni kapatid na Henry sa mga bata. Ay, Mm. si kapatid na Henry sa bata pa nagtuturo yan. Kami po doon sa matatanda nagtuturo. Mm. Ito ang sinasabi pagdating sa unity, no? Make every effort to keep the unity of the Spirit. Every effort, we must do it to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ha? Sa pamamagitan na niya ng kapayapaan, para magkaroon ng kapayapaan. Pero ano yung unity na yan? There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Yan ang kakaisa. Pero pagdating doon sa pamahalan, iba't iba nga bansa eh. Di ba? Kaya nga, gusto rin mag-unite ng mga bansa. United Nation. Pero ibang unity yun doon sa unity itinuturo ng Biblia o ng konstitusyon ng mga sumasampalataya kay Yahusha. Ang konstitusyon natin ay ang Biblia o ang bagong tipan kung tayo yung mga tagasunod ni Yahusha Kristo. Kaya ito ang konstitusyon natin. Kailangan nating maintindihang mabuti kung ano nakasulat diyan sa konstitusyon o sa Biblia o sa New Testament o sa New Covenant na sinusundan ng mga tagasunod ng Kristo ngayon. Magkaisa, totoo yan. Pero anong pagkakaisa? Ayun, inisa-isa kung saan tayo magkakaisa. Pwera dyan yung civil na gagawin natin. Kasama ba dyan yung magkaisa tayo ng pagkain, kapatid na Erning? Kung ano ulam Wala, mo wala, ngayon, ulam ko ngayon. walang sinasabing ganon. Oh, isasama ba natin dyan, magkakaisa tayo ng damit? Ginawa ng komunista yan eh. Hindi ba? Mm. Sa China, isa lang ang damit. Oh, doon sa merong sinusunod na gupit ng buhok, buti na lang kami, wala na kami noon. 'Di ba? Doon sa North Korea. North Oh, Korea. nagkakaisa din, nakikipagkaisa sila doon. Pero ito. Ibang klase 'yon, sa gobyerno 'yon. Ang Anong dapat kaisahan. natin gawin? Anong dapat natin gawin? Imbis na mag-rally, ano ho? Kung mayroon kayong Hmm. hinaing, dalhin nyo sa korte, hindi sa Yeah. kalsada. At ang sabi Exactly. pa ng Biblia, eto sabi, una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos Yeah. ang kahilingan nyo para sa kanila nang may pasasalamat. Yes. Ipanalangin nyo ang mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa. May takot Mhm. sa Diyos at marangal. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sa makatuwid, Yan. imbis na tayo ay tumutol sa kung sino man ang namumuno ng bansa, kung hindi man kayo sang-ayon sa taong yon, maliban na nga lang, sabi ng Kajeriel, kung hahadlangan tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, doon na tayo maninindigan, doon na po tayo mag-rally. Pwede na tayong mag-rally Mhm. sapagkat yung ating spiritual Mhm. na aspeto ng buhay, pinakikialaman na, hinahadlangan na tayo. Doon na tayo dapat Yeah. na magpakamatay kung kailangan. Pero kung tayo Mhm. naman ay malaya po na pinapayagan na maglingkod ayon sa ating pananampalataya, ang katungkulan po natin, ipanalangin natin ang naghahari o kaya ang gobyerno o pamahalaan. Ipanalangin natin sila sa Diyos para tayo makapamuhay ng mapayapa at tahimik at marangal. Ngayon, para maging marangal, tigilan na sana ng mga politiko na makialam sa pera ng bayan. Kayo ay may sweldo na. Ang laki na ng sweldo nyo eh. Maawa naman kayo sa mga walang bahay, mga binagyo, mga taong homeless. Ang dami pong mahihirap eh. Wag na po yung greediness na yan, isang tabi na po natin. Hindi naman natin madadala sa libingan po yan eh. Maging sa religious organization, ang totoo, ang abuluyan noon sa unang Korinto Kapitulo 16, ay hindi para ipondo mo dyan, ipagawa mo ng kapilya, simbahan, magpagawa ka ng mga school for ministry, etc., para itulong sa nangangailangan. Yan ang nakasulat sa Yan. Biblia. Itulong sa Yeah. mga kapatid na nangangailangan. Kaya sa teksto po ni Chairman, ang sabi nga ni Chairman, mga kapatid, konting tiis na lang ha. Kung kayo naghihirap, konting tiyaga na lang. At malapit ng ating kaligtasan sa mga nangyayaring gera at kawalan ng kapayapaan. Ganun pala po eh.
Sa makatuwid ang aking suwestiyon bilang isang kaibigan ninyo, magkakilala tayo kapatid na ABM. Ano po? Mahal din kita eh. Kaya namin sinasabi ito. Yun naman nakapaligid sa inyo dyan, hindi naman kayo pupunahin kapatid na ABM ng ganito eh. Hindi namin kayo kalaban. Sabi nga doon ni Pablo, sabi ni Pablo doon sa Efeso, ang labanan ito hindi sa dugo at laman, kundi ito sa mga bagay na espiritual. Itong aming ginagawang ito, spiritual ito eh. Yung nakapaligid sa inyo, hindi naman kayo sasawayin eh, sapagkat alam namin baka magalit kayo sa kanila. Kaya kahit na sabi nga, mali na pong nagagawa, wala nang magpapayo. Kung wala nang magpapayo, eto ho kami. Kami nagsasalita rito, hindi sapagkat galit kami sa grupo. Mahal, marami po akong kamag-anak na nandiyan pa at mga kaministro natin, mahal namin kayo. Ngayon, itong pagtutuwid na ito ay kahayagan ng pag-ibig namin sa inyo. Huwag kayong magagalit. Sabi nga ni Pablo, dahil ba sa pagsasabi namin ng pagsasabi ko ng katotohanan, ay kaaway nyo na kami o ako, sabi ni Pablo. Ganon din po ang tinig namin eh. Kaming tatlo na nadidinig nyo rito, tinatalakay namin to. Wala kaming galit dyan sa organisasyon na yan na pinanggalingan namin. Kaya lang kami po ay humiwalay na dyan sapagkat ang sabi ng Biblia, humiwalay na kayo sa kanila na gumagawa ng kasamaan. Kayo pong mga ministro ay nagpapakasangkapan pa kayo, minsan lang tayong mabuhay. At ang kaligtasan natin po naka Yahusya, wala po sa leader ng relihiyon, mga Yeah. kapatid. Tsaka isa pa ito, kapatid na Erning. Ito ang masasabi natin doon sa mga ministro. At lalo na doon sa kanilang leader, no? Si kapatid na Eduardo B. Manalo, no? Focus on the gospel. Focus on the gospel. The apostles' mission was preaching repentance, eh. Di ba? Yan ang focus ng mga apostol, eh. Preaching repentance, faith in the Christ, resurrection, and ethical living amid a hostile world. Yan, maraming kaguluhan eh. Kahit anong gulo na nandyan, magturo tayo ng kapayapaan. Yan ang ating trabaho. Yan ang ating mandato. Not organizing protest, not organizing tax strikes kung meron man, or uprisings. Hindi natin mandato yan bilang mga ministro, mga kapatid namin. Ha? Sabi nga, yung mga apostol mo, they faced persecution, they faced arrest, beatings, executions, but they responded with endurance, with prayer, and continued evangelism. Continued evangelism rather than calls to arms or calls to rally. Hindi yan ang ginawa ng mga apostol. Ang exception lang dyan, ang exceptions and nuance dyan sa mga pangyayaring yan, obedience to God took precedence when commands directly conflicted against our faith. Kaya sabi ni Apostle Pedro, we must obey God rather than human beings. When ordered to stop preaching, yan ang sinabi ng mga apostol. Oy, pinupuno namin ng hindi kami susunod sa tao pag ganyan ang sasabihin nyo. Yes, nilagay kayo ng Diyos as gobyerno. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nilagay din kami para sa spiritual aspect. Kaya kung sasabihin nyo, wag na kami mag-preach. Ang i-preach namin, yung gusto mong i-preach. Ay, hindi kami susunod sa iyo, brother. O hindi kami susunod sa iyo, president. Diyan yung sabi ni Ka Erning, diyan tayo dapat mag-rally. But this was about religious freedom, no? Not general anti-government activism ang pinag-uusapan natin, eh. Religious freedom. Pag religious freedom na, ibang usapan na, kapatid na Erning, kapatid na Henry. Kasi ang rally, pagsigaw ng justice. Kapag tayo ay, yun ang ating katutubong katungkulan sa Diyos, ayon sa Ecclesiastes Kapitulo 12, na tayo ay maglingkod at sumunod sa Kanya. Kaya yung ating prime na pangunahing tungkulin na sumamba sa ating Creator, pag kayo nang hinadlangan na, doon na tayo sisigaw. Sisigaw tayo. Ang rally kasi pagsigaw ng karapatan, di ba? Kaya itong mga evangelista, ministro man, pastor, kung ano man ang katungkulan nyo sa inyong relihiyon, ituro natin. Tayo dapat ang mamagitan sa ikapapayapa, hindi yung tayo mangunguna para mag-rally against sa gobyerno. Turo kayo ng turo na ang gobyerno o pamahalaan ay lagay ng Diyos. Tapos alam naman ninyo na ang kumakalaban sa kanila ay kumakalaban sa Diyos. Kayo naman itong gumagawa nun. Ano ba naman yan? Nagtuturo kayo ng isang aral na wag gawin. Kayo naman ang gumagawa. Nagtuturo kayo ng aral na ito ay gawin. Hindi naman nyo ginagawa. Baliktad yata. Sabi nga dun sa Isaias,
Hindi naman katakataka sapagkat ang mga ibang tao baliktad ng isip eh. Ang matamis ay naging mapait, ang tama naging mali, 'di ba? Kaya tayo ay ang tinig na ito sa magitan ng teknolohiyang ginagamit natin ay isang tinig na ayon sa Biblia, wag ho kayong magpapadala sa leader kahit sinong leader ng relihiyon na kayo po'y ilalagay sa panganib. At saka yung pagpapasakop sa leader ay pagpapasakop sa Diyos. No, suriin muna ninyo po kung ang kanyang utos ay batay sa kalooban ng Diyos. Kung batay sa kalooban ng Diyos, abay siguro pwede tayong sumunod. Pero kung hindi batay sa kalooban ng Diyos, ay huwag tayong susunod. At kung batay sa kalooban ng Diyos, dapat sabihin nyo sa Kanya, pangunahan niyo po kami. Dapat nasa front kayo. Huwag yung kami lang po. Ganyan kasi ang Yeah. leader eh. To lead, manguna. Yeah. Kaya nga sabi nga yung mga pangyayari dito sa mundo, no, history, sa history ng daigdig, ang lalo na yung modern world, ang lahat ng gera, kapatid na Erning, tinrigger ng religion eh. Religious war. Oo. Bloodiest war. Laging yung kasi yung mga religious leader hindi sinusunod yung nakasulat eh. Lalo na yung mga Christian priest or Christian leaders. Pag ayaw sumunod, kanino ba nahawa yung kanino ba nahawa yung Islam? Di doon din sa Kristiyano. Ganon din. Hindi ba ganun din? Kasi nagkaroon ng Inquisition di ba? Una muna yung Inquisition bago yung Islam eh. Yeah. Oh. Ayun. So, nagiging ngayon, yung mga religion parang nagka-clash na hindi naman tama na magkaganon. So, nagtuturo sila, kami lang ang tama, kailangan infidel kayo, mawala kayo. Ganon din ang Katoliko nung araw, kaya meron silang Inquisition, meron silang crusade. Nagkaroon ng mga gera at patayan dahil dyan sa hindi pagsunod sa nakasulat sa Biblia. Dahil hindi sinunod ng mga leader ng pananampalataya ang mandato na ibinigay ng Diyos sa kanila. Magkaiba yan, kaya nga may separation of church and state. Iba yung mandato ng Diyos sa gobyerno, iba yung mandato ng Diyos para sa mga spiritual leaders. Magkaiba po yan. Tama. Bueno, tayo'y naniniwala na itong tanong sa atin ay nasagot natin sa magitan ng mga talata ng Biblia at ng mga nadidinig natin at nababasa natin na maaaring totoo, maaaring hindi totoo. Pero nasa inyo po yun, na madidiscern naman ninyo sa tunay na pangyayari kung totoo ba o hindi totoo. Di po ba? At umaasa din po kami na itong mga aral na ito na ating nadinig at ating mga komentaryo na ito ay isang pagsusuri, isang pag-aaral habang tayo may pagkakataong pang magsuri sapagkat ang mundong ginagalawan natin sa totoo lang, gaya ng sinasabi ng marami, malapit na talaga sa kawakasan niya. Nagaganap ng mga lindol na yan. Dapat ay magmahalan hindi yung away ng away di ho ba? Kaya kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, ano pa masasabi ninyo? At ay Para sa akin, ang unang dapat baguhin, yung yung mga ministro dating kasama natin, baguhin niyo yung tono ninyo. Kasi tuwing kayo ay magsasalita sa tribuna, sa stage, ang tunog nyo nakikipag-away kayo eh. oo. Di ba? Yun ang nakikita, ririnig natin, nakikipag-away. Para bang sinusuppress mo na yung kausap mo eh. You are equal before God, no? Magkakapantay-pantay lang tayo. Ang isa lang nakakataas sa ating mga tao, si Yahushua Kristo lang. Lahat tayo pantay-pantay. Kaya kapag tayo nagsasalita, mayroong pag-ibig. Itong aming ginagawa ni kapatid na Erning at ni kapatid na Henry, pagmamahal po ito sa mga dati naming kasama at patuloy na pagmamahal na ngayon doon sa mga Katoliko, Protestante at iba't ibang religious organization. Kasi wala tayong ginawa kundi magkaroon ng bickering eh. Tingnan nyo pati mga member. Sasabihin ng Iglesia ni Cristo, kapila nyo pangit, luma. Sasabihin naman ng mga kapila nyo naman, pinturado lang, parang nicho. O di ba? Puro bickering. Bakit hindi tayo, si Pablo nga sabi niya, kung ano man layunin nito sa pagtuturo sa Kristo, masaya ako. Kasi sa ano pa man paraan, tinuturo nito ang Kristo Hindi nakikipag-away. At sabi ng Kristo mismo, love your enemy. Di ba? Tama. Bueno, tayo po ay umaasa na itong ating napag-aralang ito, napahaba tayo ng konti, ay una ay para sa kapurihan ng Diyos yan at pangalawa para sa ikatutuwid ng ating pagkakamali at ang pinakamasarap talaga gaya ng
binasa ng kapatid na Jeriel, repentance, yung pagkilala sa mali, wala namang perpekto sa atin ho eh. Iisa lang ang taong perpekto na yun ang tumubo sa atin. Sapagkat Yeah. walang taong imperpekto na pwedeng tumubo sa taong nagkasala, kundi ang Kristo lang, sapagkat ang Kristo ay perpekto. Kaya tayo dapat nakikitang nagmamahalan, nagre-repent tayo kung nagkamali, at marunong tayong tumanggap ng mali. Hindi yung, wag nating pairalan po yung pride. Sapagkat yung pride ayun ang kalaban ng pagsisisi. Sapagkat pagka ikaw ay puno ng pride, kahit mali ka na, para sa'yo, tama ka pa. Ayun ang ayaw ng Diyos. Sana po itong ating napag-aralang ito nga po ay maasa kami na ating pinakinabangan at ay manalangin po, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo sapagkat patuloy kang naaawat, nahahabag sa amin. Tinutuwid mo ang aming mga pagkukulang at ang aming mga kamalian. Sana ang lahat ng mga tao sa buong mundo, ang mga nangunguna sa bawat bansa, ang mga nangunguna sa mga relihiyon ng tao ngayon ay matuto ng mga salita mo na ang iyong kaglooban magkaroon ng kapayapaan. Magkaisa kami sa kapayapaan. Ito'y magagawa lamang namin kung susundin namin ang mandato mo sa mga tagapangaral. Kung susundin namin ang nakasulat doon sa iyong mga kalooban, sa iyong mga salita na mababasa sa banal na kasulatan. Tulungan mo po sana na magkaunawaan ang mga tao. Alam namin, Ama, na batay sa panukala na binigay mo sa amin sa mga sinabi mo ay magkakaroon ng ganitong kaguluhan, pero hindi kami titigil sa iyo pong iminandato rin sa amin na ipanalangin namin ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga hari at ang mga gobernador, at amin din namang ipanalangin ang mga tao sa buong daigdig upang ang buong sangkatauhan ay magkaroon pa ng konting kapayapaan at magkaroon kami ng pagkakataon pang maipangaral ang iyong mga kalooban. Sumasampalataya kami na tinanggap mo po ang aming mga panalangin at ibinasbas mo ang aming mga pangangailangan, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay? Tayo po ay nagpapaalam na muli at gaya na inyo nakita, wala ho kayong nakitang video ngayon pagkat kami ay nasa mga lugar na hindi available ngayon yan. Sa Okay po. susunod siguro. Okay po. Kapatid na Thank you. Henrik, kapatid na Jeriel. Good night. Thank you po.